Okay, so this tutorial is about yung trigonometric identities pa rin, but on a different level. It's an average level compared doon sa link na nakalagay sa PDF na easy. So this one, medyo may madadagdag lang na step compared dun sa first one or first video. I have here 3 examples to show you para lang to practice ba. Pero this first example, medyo nasa level pa rin siya na easy, just to like refresh your mind. Okay, so yun nga, proving trigonometric identities has 3 main basic identities, which are yung quotient identities, reciprocal, at saka yung Pythagorean identities. So, lahat to na nagagamit sa pag-prove. Ito yung mostly na nagagamit actually. Pero hindi lang yun, marami pa siya. Pero let's just focus dyan sa tatlo na yan. Okay. For the first example, we have here yung 1 plus sine theta is divided by cosine theta is equal to secant theta plus tangent theta. Wait, kailangan ko mag-scroll down. Yan. Okay. For this example, the first question that you have to ask yourself is kung ano yung mas complicated. Because kung ano yung mas complicated, yun lang yung side na hahanapan mo ng different function. In this case, we have the right side na. Well, mas mukhang complicated to. Though, mas madaling i-prove pag ito yung gagamitin mo. I'll show you why. Okay. So, before that nga, the second question that you have to ask yourself is to check if yung side na pinili mo is may express pa as a different function or may express pa siya as a different identity. Let's say we have here secant theta. Ang secant theta equal yan sa 1 over cosine theta. Therefore, yung nasa example natin sa number 1 can be expressed as 1 over cosine theta for this function right here. And then, for tangent theta, i-check mo rin kung pwede mo pa siyang ma-express as a different function, which in our case, pwede pa. And andito siya nakalagay sa quotient identities, which is equal to sine theta over cosine theta. So, dahil ito nga yung side na pinili natin, we have to retain this side right here. So, kukopyahin mo lang okay, let's just label that as the left side. Tapos, ito nga yung function lang na gagalawin mo. So, ang secant theta, i-express mo siya as a different function, which is equal to 1 over cosine theta plus, actually, tatanggalin ko na tong parenthesis kasi naka-plus nga pala to. Okay. So, plus tangent theta. Pero, in our case, pwede pa natin siya ma-express as a different function, which is equal to sine theta over, sine theta over cosine theta. So, yan siya. Na-express na natin siya as a different function. The next step that we have to do, since naka-fraction form nga siya, we have to add yung dalawang fractions na to para mag-equal siya dito. Kasi nga, yun yung goal natin. So, when adding fractions nga, you have to cross-multiply pag hindi same yung denominator. Pero, pag same yung denominator, you can just directly add yung dalawang numerator mo sa fraction, sa separate fraction. Since dito, we have same denominators right here, pwede na natin siya i-combine as 1. So, lagay mo lang dito, cosine theta. And then, directly add yung ating dalawang numerator. So, that will be 1
plus sine theta. Then, you have to ask yourself if parehas na ba siya doon sa pinoprove natin or pinagbe-base natin ng proof natin. Which in our case, yeah, same na siya. So, therefore, ito na yung proof natin. Yan na siya. So, moving on, we have here yung second example, which is secant beta plus 1 divided by secant beta minus 1 is equal to 1 plus cosine beta divided by 1 minus cosine beta. So, medyo mukha lang siyang complicated kasi nga, naka-fraction na siya. Tsaka iba na yung angle. Pero pag nalilito kayo sa mga ganito, sa mga solution, ilagay nyo na lang kung saan kayo masanay. Kung masanay kayo sa nakaganyan, ilagay nyo yon. Pero once na isasubmit mo na yung paper, don't forget to change it dun sa given angle, which is si beta. Pero para masanay ka, you just use yung nasa equation talaga. So, right here, you can see naman na we have two fractions over here. So, yun nga, the first thing that you have to ask again yourself is to check kung ano yung mas complicated. Kung ano yung mas complicated na side, ayun yung hahanapan mo ng different function. And then yung remaining side, ayun yung pagbe-base mo ng proof mo whether equal na yung both sides. So, in this case, let's just use yung left side. Tapos, ang pagbabasehan natin ng proof natin is yung nasa right side. Bakit yung left side? Kasi kung titingnan mo, this is secant beta. Ayan, secant beta, nandito lang yan sa reciprocal identities, which mas madali mahanapan yan ng different function kasi equal yan sa 1 over cosine theta. So, dahil dyan, yun yung i-express natin as a different function nga. So, let's rewrite secant beta as 1 over cosine beta plus 1 over 1. Lalagyan ko na ng over 1 para madali na siyang i-operate after ko i-write yung whole equation dito sa left side. Over secant beta, which is same lang naman din siya dun sa numerator. So, kopyahan ko lang si 1 over cosine beta minus 1 over 1. Kahit wala yung over 1 dito sa mismo equation, meron naman na yung imaginary. That is, nasa rule ng fraction na. Is equal to yung right side. And then, for this case, you have to operate yung numerator pati yung denominator in two separate ways. Uunahin mo muna yung numerator. So, for the numerator, we have here 1 over cosine beta plus 1 over 1. When adding or subtracting fractions, the thing that you have to consider is kung parehas ba yung denominator. In our case, hindi siya parehas kasi yung isa is cosine beta, kasi yung isa is 1. So, ang gagawin mo, you have to multiply this. So, cosine beta times 1, that is cosine beta. And then you have to cross-multiply this. So, 1 times 1, that is 1, plus, kopyan mo lang yung operation, and then 1 times cosine beta, which is cosine beta. Ayan siya. So, tapos na natin i-ano yung numerator. So, sa denominator naman tayo. We have here 1 over cosine beta minus 1 over 1. I mean, minus 1 over 1. Pag medyo, alam mo naman na, or na-master mo na kung paano mag-fraction, ang una mo na sa isip, iibahin mo na lang dito yung sign or yung operation. Kasi parehas lang din naman yung equation dito sa numerator pati sa denominator. Pero if magtataka ka kung paano naging ganito, over cosine beta,
parehas lang siya sa step na ginawa natin dito sa numerator. So, the thing here, you have to multiply this 2. Multiply mo yan, kaya ako nakuha yung cosine beta. Tapos, cross-multiply mo lang to. 1 times 1, which is 1. Tapos, kopyahin mo yung operation. So, minus siya. Tapos, cross-multiply mo to. Itong dalawang to. So, equal yan sa cosine beta. Kaya siya naging ganyan. Now, kaya natin kailangan to kasi papalitan na natin yung numerator pati yung denominator dito sa part na yan. So, rewrite ko lang siya dito. Kopyahin mo yung numerator mo, which is ito nga, doon sa panibago mong numerator. So, 1 plus cosine beta over cosine beta. Tapos over, kopyahin mo lang yung denominator mo dito, doon sa denominator doon. So, that will be 1 minus cosine beta over cosine beta. Tapos, equal siya dun sa right side pa rin. Ngayon, kung nakikita mo, ang operation naman natin ngayon is division. Bakit division? Kasi meron tayo dito division bar. Yun yung tawag doon. So, ibig sabihin, i-divide mo tong fraction na to sa fraction na to. So, when dividing fractions, parehas lang din siya sa step natin sa pag-multiply, pero isa-switch natin o pagbabaligtarin natin yung numerator pati yung denominator dun sa pangalawang fraction. So, kokopyahin mo to, yung numerator mo, tapos ipapag-switch mo yung itong fraction na to. So, multiplied by cosine beta over 1 minus cosine beta is equal to right side. At dahil multiplication yung operation niya, tapos meron naman tayo ditong same na parang identity or ratio, you can just cancel this para matanggal na siya. So, once na cancel na siya, you will be left with 1 plus cosine beta over 1 yan, 1 minus cosine beta is equal to right side, which is ito. Ito. So, therefore, ito yung proof para masabi natin na secant beta plus 1 over secant beta minus 1 is equal to 1 plus cosine beta over 1 minus cosine beta. So, yan siya. Then, for our last example muna, we have this. Mukha siyang calculus equation actually, dahil dun sa ating u, pati yung sa cotangent. Pero actually, hindi naman siya complicated. Ang tawag dito, hindi siya actually u pero hindi ko na siya babanggitin kasi baka mamali yung pronunciation ko, kasi hindi naman ako sure kung paano siya banggitin. So, wag na. Tawagin na natin siya as letter u. So, cotangent u. Ganun na lang. So, for this, parehas lang siya as kung i-rewrite mo siya as cosine theta, tapos secant theta. Parehas lang yon. It's just that iba nga lang yung angle niya. So, for this case, again, pipili ka ng side na gusto mong palitan ng function. O kung alin mas madali para sa'yo na palitan o hanapan ng different function. Pag nakakita kayo ng ganito, mga reciprocal identities, automatic, yun na agad piliin mo. Kasi, mas madali yan hanapan ng iba pang identity. Gets ba? So, yeah. For this case, kung nakikita mo, wala naman siyang mahabang, diba? Wala naman siyang mahabang equation. Like,
dun sa mga previous example natin, tulad nito, pati nito. But, we have to know kung ano yung equivalent ng cotangent u para malaman natin kung ano yung tinatry natin i-prove. So, ang cotangent u, ayan ay reciprocal ng tangent ratio. So, ito, equivalent lang din yan sa cosine theta over sine theta. Bakit equivalent siya sa cotangent theta? Ayan ay dahil nandyan yan sa quotient identities. Ayan siya. So, yun. Kapag nakakita kayo ng medyo complicated, tas na, nyo na, hala, parang wala naman to. Andun yun. Check nyo lang kung ano yung equivalence niya. So, ayan. So, ang tinatry natin i-prove is cosine u times secant u over tangent u should be equal to cosine u over cosine u. Ginamit ko lang yung theta kasi yun yung nandun sa mismong quotient identity. So, dahil napili na nga natin to, sa papalitan natin ng function, ito na yung pagbabasehan natin ng proving. So, yeah. And then, yung second question na you have to ask yourself is to check na alin ba yung pwede palitan ng function mo. So, in this case, hindi natin pwede mapalitan si cosine. So, let us remain as is. So, yun yung gagawin nyo. Pag hindi siya pwede mapalitan, as is nyo na lang. Paano mo malalaman pag hindi siya pwede palitan kapag wala siyang equivalence dito? Hindi mo rin naman pwede gamitin yung Pythagorean identities kasi naka-squared siya. Hindi naman naka-squared yung atin. So, hindi mo siya pwede gamitin. And then, next is check mo yung secant u. Ang equivalence yan, kung titingin ka dito, andito yan sa reciprocal identities, which is equal to 1 over cosine theta. So, palitan lang natin dito, 1 over cosine u over tangent u. Ang tangent, pwede pa natin yan palitan as sine u over cosine u. Bakit naging ganito? Kasi ang tangent, equivalent yan sa sine theta over cosine theta and nandito siya sa quotient identities. So, dahil napalitan na nga natin yon, i-operate na natin tong numerator. Pero wait lang, lagay ko dito right side para di ko na ulit isulat. Yan. So, yun nga, sa mga ganyan, magkakahiwalay palagi yung mga ganito. Kunwari, ang cosine u, iba yan sa secant u. Hindi yan as 1, kaya iisa-isahin mo talaga yung mga functions. So, yeah. For this one, nakikita natin, we have here a fraction na minumultiply sa isang whole ratio. When I say whole ratio, ito siya. Pero kung lalagyan mo yan, wait, naalis yung pen. Kung lalagyan mo yan ng over 1, magiging fraction times fraction siya, which is mas madali if you know how to operate fractions. So, dahil dyan, we multiply the numerator times the numerator, cosine u times 1, that is just cosine u. And then 1 times cosine u, that is just cosine u again. At dahil parehas lang naman siya, we can just write it as 1, pero mamaya na natin siya isulat. So, kopyahin mo dito, kopyahin mo dyan, yung denominator kasi hindi mo naman pwede yan i-divide pa, diba? So, yan. And then, kopyahin mo na lang si RS dito sa right side. So, yan. Dahil dito nga, sa numerator, iisa lang naman siya, you can just write it as 1. Bakit naging 1? Di-divide mo lang to. Di-divide mo lang yan pareho. 1 lang din talaga yung sagot siya.
parang ano lang yan, 1 divided by 1 is equal to 1. Parang ganun lang siya. So, for the denominator, kopyahin lang natin. Wait. Yeah, puro kopya siya kasi iisa-isahin mo talaga yung proving niyan. Not unless ipe-present mo siya sa talagang may alam na nito. E di syempre automatic na yun sa utak nun. Pero kung mga test o mga test, kailangan mo talaga siyang isa-isahin. So, yan. May kita mo dito, meron tayong partial fractions ulit. For this one, nakikita mo na dinidivide siya, diba? 1 divided by sin u over cosine u. So, when dividing fractions nga, you write it as a fraction pag wala siyang denominator. And then, papalitan mo yung operation as multiplication, tapos ire-reciprocal mo yung pangalawang fraction. So, ang nasa taas na is si cosine u, tapos si sin u is nandito na sa baba. So, yan. Is equal to rs. And then, multiply lang natin to, numerator times denominator. So, 1 times cosine u, that is cosine u, tapos 1 times sin u, that is sin u, is equal to rs. Kung titingnan natin, wala ka na pwedeng magawa dito kasi, ayan, ay tapos na. Paano ko nalaman na tapos na? Kung babalik ka dito sa pinuprove natin, we have here cotangent. Ang cotangent equal yan sa cosine theta over sin theta. And yun yung sagot natin dito, except that theta is not in this proof nga. So, therefore, cosine u over sin u is equal to cotangent u. So, ganyan lang siya. Kung ayaw mo pa rin maniwala na equal siya, pwede mo isulat, pero hindi ito yung ilalagay mo sa answer. Pwede mo siya isulat as like this. Palitan mo lang si angle theta. Tapos, ayan siya. May kita mo na diyan nang galing yung quotient identity ng reciprocal ng tangent, which is si cotangent. So, ayan yung proof niya. So, yeah, ayan siya.